Kapwa bumaba ang trust rating sina Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte nitong nakaraang buwan ayon sa social weather stations. Sa survey, 5 puntos ang ibinaba ng may malaking tiwala kay Pangulong Marcos. 43% itong Setyembre mula sa 48% noong Hunyo. Ayon sa Malacanang, hindi alintana ng Pangulo ang numero sa mga survey at naniniwala raw siyang alam ng mga Pilipino kung sino ang tunay na nagtatrabaho. 8 puntos naman ang ibinaba ng may malaking tiwala kay Vice President Duterte. 53% ngayong Setyembre kumpara sa 61% noong Hunyo. Sabi ng bise, nakatuon lang ang kanyang opisina sa pagpapabuti ng kanilang trabaho at matiyak na makakaabot ang mga proyekto sa mga nangangailangan. Kinomisyon ng Strat-based consultancy ang survey na isinagawa sa 1,500 respondents noong September 24 hanggang 30. May margin of error ang survey na ±3%. Mga mare, this weekend na ang final dance battle sa Kapuso Original Reality Dance Competition na Stars on the Floor. Matapos ang ilang linggong intense ko-labanan, malalaman na kung sino ang magiging ultimate dance star sa final duos na sina Rojan Cruz at Dasori Choi, Faith De Silva at Zeus Collins, Thea Astley at Joshua Decena, Kakay Almeda and Vision member Patrick, at Glyza De Castro at JM Irevere. 1.5 million ang cash prize na matatanggap ng mananalo. Bahagi ng premyo ay mapupunta sa kanilang chosen charity. Mapapanood ang final dance battle ng Stars on the Floor ngayong Sabado 7:15 p.m. sa GMA. Sampu ang patay matapos masunog ang isang oil tanker sa Indonesia. Ayon sa pulisya, nasa daungan ang barko para kumpunihin nang mangyari ang sunog. Wala raw itong kargang langis. 18 iba pa ang sugatan sa insidente. Patuloy silang ginagamot sa ospital. Inaalam pa ng mga otoridad ang sanhi ng apoy at kung sino ang may-ari ng barko. Nagkampiyon ang Pinay billiard player na si Cheska The Flash Centeno sa 2025 WPA Women's 10-Ball World Championship sa Bali, Indonesia. Nagwagi sa finals ang Pinay Q artist laban sa kapwa Pilipina na si Rubilen Amit. Una nakuha ni Centeno ang parehong titulo noong 2023. Si Centeno ay ikalawang Pilipina na makailang beses na nagwagi sa WPA World Championships. Si Amit ang nanalo noong 2009 at 2013. Congratulations at good job, Cheska! Good news sa mga kababayan natin naghahanap ng trabaho abroad. Nangangailangan ng bansang Croatia ng libu-libong hotel workers. Balitang hatid ni JP Soriano. Magkaklase sa housekeeping course sina Rowie at Chris at sabay nakakuha ng National Certificate 2 o NC2, isang requirement para makapagtrabaho bilang skilled worker sa abroad. Ngayon, nakaschedule na sila para sa final interview bilang room attendant sa isang hotel sa Croatia. Nagbabalak po ako mag-apply for abroad. Then may test na po ako bago ko pa po nalaman yung Ditong Enero, pinirmahan ng Pilipinas at Croatia ang Memorandum of Cooperation para sa direct hiring ng Croatia para sa mga Pilipinong manggagawa. Libu-libong hotel workers gaya ng housekeepers, front desk at office staff ang kailangan doon. The government-to-government or G2G pilot hiring program providing job opportunities for Filipino workers in Croatia's thriving hospitality sector. With much excitement, mahigit 60,000 pesos ang paunang sahod, bukod pa sa maayos at libreng tirahan at medical benefits. Wala ring placement fee at tanging sa DMW lang mag-a-apply. Kaya di na ito pinalagpas ni Chris. Kahit anong sipag mo, kung ganito lang sinasahod mo ng Manila rate na nga, pero mababa pa rin kung hindi pa rin po sapat para sa pangangailangan ng pamilya. At inaasahang tataas pa ang sahod na itatakda para sa mga Pilipinong manggagawa ayon mismo sa Croatian Labor Ministry. Salaries in Croatia are really going up. In that sense, they are roughly around 97,000 pesos. We really want to match talent with jobs but provide for safety.
Magkakaroon ng jobs fair para sa mga employer na kasama ng mga opisyal ng Croatia. Kasama nila ang Croatian Foreign Minister na nakipagpulong rin kay Foreign Affairs Secretary Teresa Lazaro para sa posibleng kasunduan sa defense at trade at investment. We would be very happy to fill all the positions that we have vacant with people from the Philippines. Muling paalala ng DMW huwag mag-a-apply sa mga trabahong inaalok sa social media, pati na rin sa mga cross-platform instant messaging apps para hindi mabiktima ng illegal recruiters at human trafficking. Tignan muna kung aprobado ang job orders at kung lisensyado ang recruitment agency sa website ng DMW. JP Soriano, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Tumakas ang driver ng isang pick-up sa Pasay matapos masagi ang isang motorsiklo. Hinabol at sinubukan pa siyang kausapin ng nasaging rider. Ang nahulikam na insidente sa balitang hatid ni Jomer Apresto. Viral sa social media ang video na yan sa bahagi ng EDSA Pasay kahapon ng umaga. Hindi huminto ang puting pickup matapos nitong masagi ang motorcycle rider na may angkas na batang estudyante. Pilit nilang hinabol ang pickup hanggang sa naabutan nila ito malapit sa kanto ng service road matapos siyang maipit sa mga jeep. Ibinalandra na ng rider ang kanyang motor sa harapan ng pickup. Makikita sa video na pilit sinusubukang tumakas ng pickup. Lumapit ang rider sa driver's side ng pickup para komprontahin ang nagmamaneho ng sasakyan. Bahagyang itinabi ng rider ang kanyang motor. Doon na nakatsyempo ang driver ng pickup para makatakas. Lumiko ito ng Rojas Boulevard papunta sa Maynila. Ayon sa pulisya, magtatay ang magkaangkas at papunta sana ng paaralan. Sinubukan pa raw nilang humingi ng tulong sa mga traffic enforcer pero wala pa raw nagbabantay noong mga oras na yon. Nagtungo ang rider sa malapit na police station para i-report ang pangyayari. Nakipag-ugnay na raw ang pulisya sa Land Transportation Office para matrace ang may-ari ng sasakyan na gumagamit ng diplomatic plate number. Probably parang diplomat number pero hindi pa kami certain doon kaya ibabalidate pa namin yung resulta ng verification namin sa LTO. Nag-conduct na rin kami ng backtracking dito sa area ng Rojas para malaman namin kung saan patungo. Posibleng maharap sa patong-patong na reklamo ang driver ng pickup. Kabilang na ang paglabag sa RA 4136 o ang Land Transportation and Traffic Code of the Philippines at reckless driving. Susulat din daw ang pulisya sa LTO para masuspindi ang lisensya ng driver na nagmamaneho ng pickup. Sinubukan ng GMA Integrated News na hinga ng pahayag ang LTO pero wala pa silang tugon sa mga oras na ito. Jomer Apresto nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kaugnay sa nakaambang pagpasok ng isang LPA sa Philippine Area of Responsibility mamayang hapon at pagsimula ng paglamig ng panahon, makakausap natin si Pag-asa Weather Specialist Benison Estareja. Magandang tanghali at welcome sa Balitang Hali, Benison. Magandang tanghali po, Ma'am Susan. Benison, ano mga lugar ang posibleng tumbukin itong LPA? Sa ngayon po yung nakikita nating scenario regarding this low pressure area na papasok nga po ngayong hapon at posibleng maging isang ganap na bagyo within the next 24 hours. Ito po mga areas pa rin po sa may Luzon. We're considering na pagsapit po ng Sabado, maapektuhan po ng outer cloud bands itong northern part ng Bicol region and Quezon hanggang sa makarating po dito sa may Aurora and the rest or most of northern Luzon. So that includes Cagayan Valley po, pagsapit ng Lingo, Cordillera region, and Ilocos region. Magiging malakas ba itong bagyo na ito? Possible po na nasa kalagitnaan po ng kategorya ito na bagyo. So may kalakasan pa rin, nasa more or less 100 kilometers per hour bago tumama po sa kalupaan ng Luzon. Severe tropical storm category, yung worst case scenario na nakikita natin. Samantala, Benison, base sa minimum temperature na Pag-asa, bumababa na sa 17 degrees Celsius ang temperatura sa Baguio City. Posible bang magtuloy-tuloy na ito? Yes, nakikita po natin, mas magiging madalas na yung mga temperatura that's below 17 degrees yung minimum for Baguio City. Mas bababa pa naman po ito sa pagsisimula po ng panahon ng amihan sa katapusan po ng Oktubre or sa mga unang araw ng Nobyembre. So mga malapit na, saglit na lang at magdedeklara na kayo ng amihan season. Yes po, mga 1 to 2 weeks from now po. Okay, ano asahan natin pagka amihan season na tayo, Benison? Apart from the colder temperatures or mas mababang mga temperatura in most of Luzon and Eastern Visayas, we're gonna experience din po yung pagbabalik ng shear line, yung dating tail end of cold front. Ito yung banggaan ng amihan at ang easterlies, kaya may tendency po na nagkakaroon pa rin ng sustained na mga pag-ulan, lalo na sa silangang parte ng bansa. Ito pa rin yung nagkukos ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. So kahit matapos na yung
wet season sa Pilipinas, we're still going to experience pa rin maraming lugar sa eastern side plus the incorporation pa rin ng La Nina, mas madadalas po yung mga pag-ulan natin sa mga susunod na buwan. So dapat mas maging alerto pa rin at hindi maging kampante kasi yung iba parang iniisip pagkaamihan tapos na yung mga pag-ulan at mga pagbaha. Yes, every year naman po na-experience natin yan. No? So sana aware pa rin yung ating mga kababayan na pagdating po ng holiday season hanggang sa mga unang quarter po ng next year, we're experiencing pa rin ng mga pag-ulan at ito pa rin na nagkukos po ng mga pag-apo ng mga ilog, mga pagbaha at landslides po. Ngayong weekend, ano aasahan natin panahon, Benison? During this weekend po, ito yung time kung saan dadaan nga po itong possible na maging bagyong Ramil, no? So, dito sa Luzon, including Metro Manila, makulimlimang panahon, makakaranas tayo ng mga pag-ulan. Over northern Luzon, yan yung makakaranas ng mga heavy to at times intense rains. Southern Luzon, except dito sa may pating Kabikulan, possible yung mga light to moderate rains in general. Sa Visayas, maapektuhan din po pagsapit po ng Sabado ng mga pag-ulan. And for Mindanao naman, hindi sila directly affected ng bagyo. Okay, maraming salamat. Pag-asa weather specialist Benison Estareja, magandang tanghali sa iyo. Magandang tanghali po. Ito ang GMA Regional TV News. Mahigit kalahating milyon-pisong halaga ng hinihinalang shabu ang nasabat sa buy-bust operation sa Cabanatuan, Nueva Ecija. Arestado sa operasyon sa Barangay Barrera ang isang lalaki na nagsisilbi umanong courier ng iligal na droga mula sa Metro Manila. Na-recover sa kanya ang 4 na plastic sachet na naglalaman ng 100 gramo ng umano'y shabu at marked money. Wala pang pahayag ang sospek na naharap sa kaukulang reklamo. Mahigit 5,000 silid-aralan dito sa Davao Region ang napinsala ng kambal na lindol noong October 10 at mga aftershock nito. Ayon sa DepEd Region 11, mahigit 900 ang tuluyang nawasak. Halos 800 ang may major damage at mahigit 3,000 ang may minor damage. Kabilang sa mga nasira ang 2 gusali ng Jose Porras Elementary School dito sa Davao City. Iniutos naman ng DPWH na simulan agad ang pagsasaayos ng mga nasirang classroom. Ang ilang paaralan kailangan daw tingnan kung maayos pa ang mismong lupang kinatatayuan. Tiniyak naman ng DepEd na tuloy pa rin ang pag-aaral ng mga estudyante. Balik normal na ang klase sa ilang bahagi ng Davao del Norte at Davao del Sur habang blended learning muna sa iba pang bahagi ng rehiyon. Patuloy ang pagpapatibay ng partnership ng GMA Network Incorporated at Filipino Society of Composer, Authors and Publishers Incorporated o PhilSCAP sa pag-renew ng kanilang kontrata. Present sa contract signing sina GMA Network Incorporated Executive Vice President at Chief Financial Officer Felipe S. Yalong at Senior Vice President for Finance and ICT Ronaldo P. Mastrilli. Para naman sa PhilSCAP, pumirma sina PhilSCAP President Arturo Nonoy Tan Luy Pio at Vice President Rodolfo Tito Cayamanda. This is a testament of the relationship that we have for PhilSCAP from the time that we signed more than 20 years ago and up to now. And that's how we are grateful and honored to be part of this arrangement to give back to the original Filipino compositions. This is one way of honoring the Filipino talents. Happy first anniversary, Status by Sparkle! Nag-celebrate ng unang anniversary ang Status by Sparkle. Ipinagdiwang yan ng Sparkle content creators at influencers na beyond grateful sa kanilang milestone. Nag-share pa sila ng fun TikTok video. Present sa event si Sparkle First Vice President Joy Marcelo, pati ilan pang officers ng network. From your creativity to teamwork, I know that you can still do more and we can still do more for you guys. I hope we can still do more projects. Let's do this together for another year of wonderful creativity from you guys. Sinagot ni Vice President Sara Duterte ang ilang tanong tungkol sa investigasyon sa flood control projects. Partikular ang sabi ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi aabot sa Malacanang ang alegasyon ng korupsyon. May ulat on the spot si Ian Cruz. Ian?
Yes, Susan, baka raw alam na ni Pangulong Bongbong Marcos ang kahihinatnan ng investigasyon ng ICI sa flood control projects. Ito ang tugon ni Vice President Sara Duterte nang hingi ng reaksyon sa pahayag ng Pangulo na tiwala siyang hindi aabot sa Malacanang ang aligasyon ng korupsyon. Wala na anyang ibang paliwanag kung bakit napaka-confident ng Pangulo sa mga mangyayari pa lang. Wala pa raw siyang nahanap na tao na alam ang mangyayari bukas, ang Pangulo pa lang daw. Sagot naman ngayon lamang ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, confident ang isang tao kapag alam niya na para sa bayan ang ginagawa niya at hindi pansarili lang. Sigurado naman si VP Sara na hindi aabot sa kanya ang korupsyon sa flood control, lalo't wala naman daw ganitong proyekto ang OVP at DepEd na dati niyang hinawakan. Pero sa tingin daw niya, susubukan pa rin daw na i-link siya rito sa kalyado ni ating Pangulong Rodrigo Duterte, Senador Bongo, na isa sa mga sisilitin daw ng Ombudsman at DPWH kaugnay sa koneksyon umano sa mga diskaya na kapanayam ng media si VP Sara sa event ng Kamuning Bakery para sa pagdiriwang ng World Pandesal Day. Balik sa iyo, Susan. Maraming salamat, Ian Cruz. Game sa dance challenges, si Kapuso comedy genius Michael V at ilang mga dating kababol. Hataw sa paggiling, sina Bitoy with Diana Zubiri, Maureen Larazabal at Aramina sa mga latest dance trend. Ipinost ni Diana sa kanyang Facebook yan at may mahigit 1 million views na. Kuha yan habang sila ay nasa dressing room. Kinaaliwan naman ng mga batang bubble dahil sa nostalgia vibes na para bang kailan lang ay napanood nyo sila together sa longest Kapuso gag show na Bubble Gang. And speaking of Bubble Gang, mapapanood na this Sunday ang first part ng 2-part 30th anniversary episode. Asahan din ang mga bigating guest nila gaya ni na Unkabogable star Vice Ganda, boy pick-up Ogie Alcacid, comedy concert queen Ai de las Alas, star of the new gen Jillian Ward, ex-PBB housemate Esnir at marami pang bigating stars. 6:10 PM na yan sa Sunday sa GMA.